Malamig ang simoy ng hangin nang bumaba si Alona mula sa bus sa terminal ng Maynila. Bitbit niya ang isang lumang backpack at isang maliit na bayong na puno ng ilang pirasong damit at kaunting baon mula sa probinsya. Nasa isip niya ang mga pangako sa nakababatang kapatid na si Miko, na balang araw ay makakapag-aral ito sa magandang paaralan at hindi na mararanasan ang gutom at hirap na dinanas nila noon. Mahigpit ang kapit niya sa papel na may address ng mansion kung saan siya magsisimulang magtrabaho bilang kasambahay. Patagal nang kilala sa bayan nila ang Del Rosario family. Sinasabi ng mga kapitbahay na sobrang yaman ng pamilya, maraming negosyo at may malawak na lupain dito sa Maynila. Sa unang tingin pa lang, sa malaking bakal na gate at mataas na pader ng mansion, ramdam na agad ni Alona ang layo ng mundo nito sa simpleng baryo na kinalakihan niya. Pagbukas ng gate, bumungad sa kanya ang malawak na hardin na puno ng mga halaman at bulaklak na tila inaalagaan ng mga kamay na sanay sa luho. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng isa sa mga senior staff, si Manang Cora, na siyang nagpakilala sa kanya sa ibang tauhan. Ramdam agad ni Alona ang malamig na pagtanggap ng karamihan. May mga sulyap na tila sinusukat siya mula ulo hanggang paa at may mga bulungan na alam niyang siya ang paksa. Hindi na bago sa kanya ang ganitong pagtrato, kaya't pinili niyang ngumiti at manatiling magalang. Ilang sandali pa ay dumating si Mr. Adrian Del Rosario. Matangkad ito, maayos ang tindig at ang presensya ay autoridad ang hapib pero hindi nakakatakot. May ngiti sa labi nang iabot ang kamay kay Alona at tinanong kung kumusta ang biyahe. Hindi niya inaasahan ang ganoong kabait na pagbati mula sa amo, kaya't saglit siyang natigilan bago nakasagot ng maayos. "Mabuti naman po, sir," ang mahinahong tugon niya. Si Adrian ay nagpaalam agad dahil may meeting pa, ngunit hindi bago magbilin kay Manang Cora na tulungan si Alona sa pag-adjust. Nang sumapit ang hapon, dumating si Mrs. Isabela Del Rosario. Elegante ang kilos, naka-fitted na damit na halatang mamahalin, at bawat galaw ay may kumpiyansa. Nang makita siya ni Isabela, sinuri siya mula ulo hanggang paa na parang may hinahanap. "Ikaw ba si Alona?" Malamig na tanong nito. "Opo, ma'am," magalang niyang sagot. Tumango lang si Isabela at nagbilin na maging maingat sa lahat ng bagay sa loob ng bahay, lalo na sa mga personal niyang gamit. Habang nililibot siya sa iba't ibang bahagi ng mansion, napansin ni Alona ang lawak at luho sa bawat sulok. May mga chandelier na kumikislap, mamahaling carpet at mga painting na halatang may halaga. Ngunit kapansin-pansin din ang tahimik na tensyon sa pagitan ng mga tauhan, lalo na kapag binabanggit ang pangalan ni Isabela. Sa kabila nito, sinikap ni Alona na unawain ang mga gawain niya, mula sa paglilinis ng sala, pag-aayos ng bulaklak, hanggang sa paghahanda ng kape para kay Adrian tuwing umaga. Sa unang araw pa lang, ramdam na ni Alona na hindi magiging madali ang pagtatrabaho rito. Hindi lang dahil sa dami ng utos at bigat ng responsibilidad, kundi dahil sa malamig at mapanuring mga mata na laging nakabantay sa kanya. Ngunit sa puso niya, may malinaw siyang layunin. Anuman ang hamon, kailangan niyang magtagumpay dito dahil bawat araw na maipagpapatuloy niya ang trabaho ay isang hakbang palapit sa pangarap niyang buhay. Para sa kanya at kay Miko. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang naramdaman ni Alona ang bigat ng buhay bilang bagong kasambahay sa mansyon. Maaga pa lang ay gising na siya upang magwalis sa malawak na harbin, magpunas ng alikabok sa mga mamahaling muebles at mag-ayos ng mga gamit sa iba't ibang silid. Minsan, bago pa man siya makatapos sa isang gawain, may panibago na namang ipapagawa ang isa sa mga senior staff, lalo na si Liza, isa sa mga matagal ng katulong doon.
na laging may mapanuring tingin at tila hindi nasisiyahan sa kahit anong ginagawa niya. Baguhin mo ang pagkakaayos ng mga bulaklak na yan, hindi ganyan ang gusto ni Ma'am. Malamig nitong wika isang umaga, kahit alam ni Alona na sinunod niya ang utos ni Manang Cora. Hindi rin nakatulong na halos araw-araw ay napapansin ni Mrs. Isabela ang kahit pinakamaliit na pagkakamali. Isang beses, may bahagyang dungis ang isang tasa na inihanda niya para sa bisita at doon siya napagalitan sa harap ng lahat. Kung hindi mo kayang linisin ng maayos ang simpleng tasa, paano ka pa aasahan sa mas mahalagang gawain? Malamig at matalim na tanong ni Isabela. Hindi siya nakasagot, bagkus ay yumuko na lang at humingi ng paumanhin. Sa kabila ng mahirap na simula, may iilang pagkakataon na napapansin niyang kakaiba ang trato sa kanya ni Adrian. Isang hapon, habang nagbubuhat siya ng mabibigat na kahon ng mga bagong libro papunta sa library, napadaan si Adrian at agad siyang inalok ng tulong. "Bitiwan mo na yan, mabigat. Ako na," aniya. Sabay kuha ng kahon mula sa kanya. Napatitig si Alona, hindi dahil sa bigat ng kahon na nawala sa kanyang mga kamay, kundi sa kakaibang kabaitan na bihira niyang makita sa mansyon. Habang inaayos nila ang mga libro, napag-usapan nila ang probinsya at ang paborito nilang pagkain. Saglit lang yun, ngunit sapat para maramdaman ni Alona na may isa sa loob ng mansyon na handang makinig sa kanya. Ngunit hindi nakatakas sa mapanuring mga mata ng ibang kasambahay ang eksenang iyon. Kinabukasan, narinig niya ang bulungan ni Liza at dalawang iba pa habang naglilinis siya sa may pasilyo. "Kita mo yun? Tinutulungan ni Sir si Alona eh. Baka siya na ang bago niyang paborito," sabi ng isa, sabay tawa. Sinikap niyang baliwalain, ngunit ramdam niya ang paglala ng tensyon. Lahat ng kilos niya ay tila sinusukat at binibigyan ng ibang kahulugan. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aayos ng mesa sa dining hall, napansin niyang tila mas maraming sulyap sa kanya si Isabela. Tahimik lang ito, ngunit mababasa sa mga mata ang hindi tiwala. Napapadalas ang pag-iikot nito sa mga lugar kung saan nagtatrabaho si Alona, na para bang naghahanap ng mali o katibayan ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Sa kabila ng mga pasaring at pagsubok, pinili ni Alona na mas lalo pang pagbutihin ang trabaho. Hindi siya umiiwas sa mahihirap na gawain at madalas siyang magboluntaryo kapag kailangan ng dagdag na tulong. Isang beses, habang naglilinis sa may gate, napansin niya ang isang batang kalye na tila gutom at pagod. Lumapit siya rito at iniabot ang baon niyang pandesal at bote ng tubig. Hindi niya alam na mula sa veranda ay tahimik siyang pinagmamasdan ni Adrian. May ngiti sa labi nitong parang lalong humanga sa kabutiang loob niya. Ngunit sa puso ni Alona, alam niyang mas tumitindi ang pagsubok. Sa bawat araw na lumilipas, dumarami ang mapanuring mata at mas bumibigat ang mga bulong-bulungan. Hindi niya alam na ang mga simpleng kilos niya ay magiging dahilan para mas lumalim pa ang tensyon sa loob ng mansyon at ito ang maghahatid sa kanya sa mas malaking unos na paparating. Mabilis lumipas ang mga araw, ngunit isang umagang maaga pa lamang ay nagising si Alona sa ingay ng ilang tauhan sa pasilyo. May kaba sa mga tinog nila, parang may nangyaring hindi maganda. Nang bumaba siya sa sala, nadatnan niya si Mrs. Isabela na galit at may hawak na maliit na jewelry box. Natasimangot ito, halos sumiklab ang mga mata sa inis. "May nawawala sa mga alahas ko," mariing sabi nito sa lahat ng naroroon. "Isang singsing na regalo pa sa akin ng asawa ko noong aming anibersaryo. At alam nyo kung sino ang huling pumasok sa kwarto ko kahapon." Tahimik ang lahat. Ngunit mabilis na bumaling ang tingin ni Isabela kay Alona. "Ikaw," matalim nitong sabi. "Ikaw ang huling naglinis sa silid ko kahapon, hindi ba?" Parang may mabigat na bagay na lububog sa dibdib ni Alona. "Opo ma'am, pero," hindi pa siya natatapos magsalita ay pinutol na siya.
Wala nang pero-pero. Kapag may nawawala dito sa bahay, ang una kong titingnan ay ang taong may pagkakataon. At iyon ay ikaw. Ramdam ni Alona ang pag-igting ng tingin ng ibang kasambahay. May ilan na parang naniniwala agad at may ilan na halatang natutuwa na siya ang napagbintangan. Sinubukan niyang ipaliwanag, "Ma'am, wala po akong kinuha. Ni hindi ko po hinawakan ang mga alahas niyo." Ngunit sa halip na pakinggan siya, lalong uminit ang tinig ni Isabela. "Huwag mo akong gawing tanga, Alona. Kung hindi mo ibabalik ang singsing ko, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo." Sa gilid, napansin niya si Mr. Adrian na tahimik lang, nakahunot ang noo at tila nag-iisip. Hindi ito sumari sa diskusyon, ngunit malinaw na pinagmamasdan siya. Pagkatapos ng tensyong iyon, pinaalis si Alona mula sa sala at inutusan na bumalik na lang sa gawain niya. Ngunit ramdam niya ang mga mata sa likuran niya habang naglalakad, mata ng mga taong nakikiusyoso at humuhusga ng walang pruweba. Sa loob ng araw na iyon, talos hindi siya makakain sa kaba. Lahat ng kilos niya ay binabantayan. Kapag dumadaan siya, may maririnig siyang pabulong na, "Siya yun, magnanakaw." Ang ibang tauhan ay tila lumalayo sa kanya, para bang takot mahawa sa bintang na dala niya. Kinagabihan, habang nag-aayos siya sa pantry, napansin niyang muling napadaan si Adrian. Tahimik itong tumigil sa tapat ng pinto at tumingin sa kanya. "Hindi ako naniniwala na ikaw ang kumuha." Mahinahon nitong sabi. Napatingin siya, hindi makapaniwala sa narinig. "Sir, salamat po. Pero papaano ko po mapapatunayan sa lahat na wala akong kasalanan?" Tanong niya, halos nanginginig ang boses. "Magtiwala ka lang. Hindi lahat ay maniniwala agad sa mga nakikita." Sagot nito bago nagpatuloy sa paglakad. Ang mga salitang iyon ay bahagyang nagbigay ng ginhawa kay Alona, ngunit hindi pa rin matanggal ang kaba. Alam niyang sa mga susunod na araw, mas titindi pa ang sitwasyon, at kung hindi siya mag-iingat, baka tuluyan na siyang mawalan ng pagkakataon para mapatunayan ang sarili. Ang hindi niya alam, ang pagkawala ng singsing ay simula lang ng mas malaking pagsubok na magbubukas sa masalimuot na kwento ng mansyon na ito. Kinabukasan, maagang bumaba si Alona upang simulan ang mga gawain. Ngunit kakaiba ang pakiramdam niya. Parang mas mabigat ang hangin sa loob ng mansyon. Sa bawat sulok na madaanan niya, ramdam niya ang mga matang nakamasid at sumusuri sa bawat kilos niya. Nang pumasok siya sa kusina para maghanda ng almusal, agad siyang sinalubong ng malamig na titig ni Liza. Ayan na ang magnanakaw, bulong nito sa isa pang kasambahay. Sapat para marinig niya. Pinili niyang hindi na sumagot, ngunit mahigpit ang kapit niya sa hawak na tray para hindi mahalata ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pagkatapos maghain ng pagkain sa dining table, tinawag siya ni Mrs. Isabela. Nakatayo ito sa gilid, nakahalukip-kip at seryosong nakatingin. "Simula ngayon, gusto kong lagi kang nakikita ng mga mata ko habang nagtatrabaho. Walang kahit anong galaw na hindi ko alam," malamig nitong sabi. Hindi siya tinanong kung may problema, diretsyong utos lang. Pumuntong hininga si Alona. Hindi niya alam kung paano babalansehin ang pakiramdam ng hiya at takot. Pero alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin. Mula sa paghahanda ng pagkain hanggang sa paglilinis ng sala, laging may kasunod siyang isa sa mga tauhan ni Isabela na halatang inutusan para siya'y bantayan. Pakiramdam niya, bawat pagyuko at bawat paghawak niya sa kahit anong gamit ay tinitimbang na parang ebidensya laban sa kanya. Nang hapon ding iyon, muling napadaan si Adrian habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa veranda. "Kumusta ka?" tanong nito sa mababang tinig. Hindi na siya nagkunwari. "Sir, mahirap po. Kahit anong gawin ko, parang mali pa rin sa paningin nila," sagot niya. Tumango si Adrian at tumingin sa hardin, para bang nag-iisip ng mabuti. "Alam kong mahirap, pero huwag kang bibitaw. Minsan, kailangan nating maghintay ng tamang oras para lumabas ang totoo."
Sa halip na magpahinga matapos ang mahaba at nakakapagod na araw, nagdesisyon si Alona na manatili pa sa kusina upang tapusin ang mga gawain. Habang naglilinis siya ng mga plato, may narinig siyang yabag sa labas. Dahan-dahan siyang sumilip at nakita si Mrs. Isabela na may kausap sa telepono. Mababa ang tinig pero halatang masungit. Hindi malinaw ang buong usapan, ngunit narinig niya ang mga salitang, "Siguraduhin mo," at wala nang makakapagpatunay. Hindi niya alam kung may kinalaman iyon sa pagkawala ng singsing, ngunit lalong tumindi ang kutob niya na may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng nangyayari. Sa halip na panghinaan ng loob, pinili niyang gawing motibasyon ang banta sa paligid niya. Alam niyang kapag sumuko siya ngayon, tuluyan ng magiging totoo sa mata ng lahat ang maling paratang sa kanya. At sa kabila ng takot, pinangako ni Alona sa sarili na hahanapin niya ang paraan para mabawi ang tiwala. Kahit pa kailangan niyang maghintay at tahimik na magmasid hanggang sa lumabas ang tunay na salarin. Isang maaliwalas na hapon nang mangyari ang hindi inaasahan. Abala si Alona sa pag-aayos ng mahahabang kurtina sa malaking sala ng mansion. Ang mga kurtina ay gawa sa makapal at mabigat na tela. Halos lagpas tao ang haba, kaya't kinakailangan niyang umakyat sa isang maliit na bangkito upang maayos itong isabit sa mataas na rod. Habang abala siya, hindi niya napansin na medyo natapilok ang isa sa mga paa ng bangkito sa gilid ng carpet. Nang umabot siya sa pinakataas para ayusin ang huling tiklop, biglang natabig ng paa niya ang isang mamahaling flower vase sa gilid ng istante. Sa isang iglap, nakita niyang gumulong pababa ang vase, isang porselanang halatang may malaking halaga. Mabilis na kumabog ang dibdib niya. Sinubukan niyang abutin ito, ngunit kasabay noon ay nawalan siya ng balanse. Isang hakbang na lang at tiyak na babagsak siya sa matigas na sahig. Bago pa man mangyari iyon, may malakas na bisig na biglang humawak sa kanya mula sa likod. Si Mr. Adrian pala na noon ay galing sa veranda at nagkataong dumaan sa sala. Mahigpit ang kapit nito sa kanya habang iniingatan siyang huwag matumba. Halos mapadikit ang mukha niya sa dibdib nito at ramdam niya ang tibok ng puso ng lalaki sa lapit nila. Sa gulat at kaba, napayakap siya pabalik ng mahigpit. Wala pa silang isang segundo sa ganitong posisyon nang biglang bumukas ang pinto ng sala. Pumasok si Mrs. Isabela, nakasuot ng mamahaling bestida at huminto sa paglalakad nang makita ang eksena. Nanlaki ang mga mata nito at agad nagiba ang ekspresyon. Mula sa pagtataka, naging matalim na galit. "Ano to?" Halos pasigaw nitong tanong, kaya't napalingon ang ilang tauhan sa paligid. Agad bumitaw si Alona at umatras, pero huli na. Ang itsura nila ay para bang niyayakap niya si Adrian ng walang dahilan. Tumayo ng diretso si Adrian at nagsimulang magsalita. "Isabela, hindi mo iniisip ang..." Ngunit hindi na siya pinakinggan. "Wala ka bang kahihiyan, Alona?" Matalim na wika ni Isabela. "Magnanakaw ka na nga, mga agaw ka pa ng asawa?" Ramdam ni Alona ang pagkulo ng dugo sa mukha niya. Gusto niyang magpaliwanag pero ang boses ni Isabela ay mas malakas kaysa sa kanya. Nagsidatingan ang ilang kasambahay at maging ang hardinero ay sumilip mula sa bukas na bintana. Sa mga mata ng lahat, malinaw ang larawan na nakikita nila. Isang maid na yakap ang kanilang amo. "Ma'am, hindi po totoo yan." Nanginginig ang tinig ni Alona. "Nadulas po ako at..." Ngunit bago pa niya matapos ang paliwanag, lumapit si Isabela at itinuro siya sa mukha. "Tahimik ka na lang. Hindi ako bulag para hindi makita kung ano ang nangyayari. At ikaw," sabay tingin kay Adrian, "akala mo ba hindi ko napapansin ang pagtulong-tulong mo sa kanya? Ito ba ang dahilan kung bakit pilit mong ipinagtatanggol ang babaeng to?" Sa loob-loob ni Alona, gusto niyang sumigaw at ipaliwanag na walang masama sa nangyari. Na aksidente lamang iyon. Ngunit sa gitna ng mga bulungan at mapanuring tingin ng mga tao,
Naramdaman niyang kahit ano pang sabihin niya, maniniwala pa rin sila sa mas masahol na bersyon ng kwento. Sa mismong sandaling iyon, alam niyang lalong lumalim ang sugat na iniwan ng bintang laban sa kanya at hindi iyon basta-basta mawawala hanggat hindi lumalabas ang buong katotohanan. Sa sumunod na mga sekundo, matapos ang eksena sa sala, para bang huminto ang mundo ni Alona. Nakapalibot sa kanila ang ilang tauhan. May halatang natutuwa sa nangyayari. May mga nagkukunwaring nag-aalala, pero kita sa mga mata ang pananabik sa tsismis. Si Mrs. Isabela, nananatiling nakatayo sa gitna, ay hindi binigyan ng kahit kaunting puwang ang paliwanag ni Alona. Wala nang dahilan para manatili ka pa rito, mariing sabi ni Isabela, halos pasigaw. Hindi ko kailangan ng kasambahay na magnanakaw at sumisira ng pamilya. Ramdam ni Alona ang bigat ng bawat salitang binitiwan nito, parang kutsilyong paulit-ulit na itinataga sa kanya. Sinubukan pa ni Adrian na magsalita. Isabela, mali ang iniisip mo. Hindi mo alam ang buong nangyari. Ngunit bigla itong pinutol ng asawa. Ikaw, Adrian, tahimik ka na lang kung hindi mo kayang protektahan ang pamilya mo mula sa ganitong klaseng tao. Ako na ang gagawa. Mabilis kumalat ang tensyon. May ilan sa mga kasambahay ang nagbubulungan habang ang iba'y tahimik na nanonood. Para bang isang palabas ang kanilang pinapanood. Hindi na nakatiis si Alona. Ma'am, wala po akong masamang intensyon. Nadulas lang po ako at sinalo ako ni Sir. Ngunit mas lalong nag-apoy ang tingin ni Isabela. Tama na, hindi ako tanga para maniwala sa kwentong yan. Ilang linggo ka pa lang dito pero parang napakabilis mong nakahanap ng paraan para lapitan ang asawa ko. Napayuko si Alona, hindi dahil sa hiya kundi sa sobrang sakit ng loob. Ang mga kamay niya ay nanginginig at halos hindi na niya maramdaman ang bigat ng luha na nagbabadyang pumatak. Ngunit bago siya makapagsalita muli, lumapit si Isabela sa pintuan at sumigaw sa isa sa mga tauhan. Ihanda mo ang gamit niya. Paalisin mo na siya ngayon din. Pinapik ni Adrian ang balikat ni Alona at bumulong. Maghintay ka lang. Hindi ito matatapos dito. Ramdam niya ang sinseridad sa tinig nito. Ngunit sa harap ng lahat, wala na siyang magagawa kundi sumunod. Isang maliit na bag lamang ang naiuwi niya kasama ang 2 pares ng damit at ilang personal na gamit. Habang tinatahak niya ang pasilyo palabas, naririnig niya ang mahihinang tawa at bulungan ng iba. Ayan, buti nga sa kanya, sabi ng isang tinig na pamilyar. Sa paglabas niya ng malaking gate ng mansion, tila ba unti-unting bumigat ang dibdib niya. Hindi lang ito simpleng pagkawala ng trabaho. Parang pinutol ng isang iglap ang lahat ng pangarap na unti-unti niyang binubuo para sa sarili at sa kanyang kapatid. Sa kalsada sa labas, naglakad siya ng walang tiyak na patutunguhan, hawak ang bag at tinutulak ang sarili na huwag umiyak. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi niya binitawan, ang pag-asang balang araw. Lalabas din ang katotohanan at malilinis ang pangalan niya. Hindi niya alam, sa mismong oras na iyon, may plano ng bumabalangkas si Adrian para baguhin ang takbo ng lahat at ibalik ang hustisya sa kanya. Ngunit bago iyon mangyari, kailangan muna niyang harapin ang mas mabigat na pagsubok sa labas ng pader ng mansyon. Mabigat ang bawat hakbang ni Alona habang tinatahak niya ang maalikabok na kalsada palabas ng subdivision. Wala siyang pera maliban sa kaunting ipon na dala niya mula sa probinsya. At iyon ay mabilis mauubos kung hindi siya agad makakahanap ng paraan. Tumawag siya sa kaibigan niyang si Marites na dati ring kasambahay sa Maynila at doon pansamantalang tumuloy sa isang maliit na inuupahang kwarto sa gilid ng palengke. Maliit at siksikan ang espasyo, isang kama na halos kasya lang ang 2 tao, isang maliit na mesa at isang bentilador na mahina ang ikot. Ngunit sa kabila nito, maluwag ang pagtanggap sa kanya ni Marites. Alona, huwag kang mag-alala. Alam kong hindi mo yon ginawa. Kilala kita, ani Marites habang inaabot sa kanya ang tasa ng kape. Saglit siyang napangiti,
ngunit agad ring napalitan ng kaba. Salamat, Marites. Pero paano ako makakahanap ng trabaho kung kumalat na ang balitang magnanakaw ako? Tanong niya. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Alona mag-apply bilang kasambahay sa ibang bahay. Ngunit sa tuwing magbibigay siya ng pangalan at maglalagay ng reference, napapansin niyang biglang nagbabago ang tono ng kausap. Sige, tatawagan ka na lang namin. Paulit-ulit niyang naririnig, ngunit walang tawag na dumadating. Alam niyang may kumakalat na tsismis na dala mula sa mansyon, at iyon ay parang mantsang mahirap nang tanggalin. Upang mabuhay, nagpasya siyang magbenta ng kakanin sa gilid ng palengke. Maagang-maaga siyang bumibili ng malagkit at gata, gumagawa ng suman at bibingka, at saka inilalako sa harap ng tindahan ng isda. Mababa lang ang kita, ngunit sapat para makabili ng bigas at kaunting ulam para sa kanila ni Marites. Tuwing hapon, sumasakay siya ng jeep papunta sa pawn shop upang ipadala ang kaunting pera kay Miko sa probinsya. Alam niyang hindi iyon sapat, pero mas mabuti na kaysa wala. Isang araw, habang naglalako siya ng bibingka sa gilid ng kalsada, napansin niyang may batang lumapit sa kanya. Marumi ang damit nito at may pasa sa tuhod, ngunit may pamilyar na ningning ang mga mata. Ate Alona, ikaw po ba yan? Tanong ng bata. Nagulat siya at lumuhod para tingnan ito ng mabuti. Oo, pero kilala mo ba ako? Sagot niya. Opo, anak po ako ni Mang Rudy, yung supplier ng mga gulay sa mansion ni Sir Adrian. Pinapabigay po niya to sa inyo. Inabot ng bata ang isang maliit na sobre. Nang buksan niya ito, nakita niya ang liham na sulat kamay ni Adrian. Alona, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May ginagawa ako para malaman ang katotohanan tungkol sa Singsing. Huwag kang umalis ng Maynila. Kailangan kita makausap sa tamang panahon. Hawak niya ang papel at sa unang pagkakataon mula nang mapalayas siya, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Habang naglalakad pa uwi, mahigpit niyang hawak ang liham. Para bang iyon ang tanging bagay na humahawak sa kanya sa gitna ng lahat ng sakit at kawalan ng pag-asa. Sa isip niya, nananatiling malinaw ang pangako. Hindi siya aalis at hindi siya susuko hanggang sa mailabas ang buong katotohanan. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Alona. Hawak-hawak pa rin ang liham na iniabot ng bata kahapon. Paulit-ulit niya itong binasa, sinusubukang intindihin ang mga salitang isinulat ni Adrian. Malinaw na may ginagawa itong hakbang para malaman ang katotohanan, pero hindi nito binanggit kung paano. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, naglalaro ang magkahalong kaba at pag-asa. Kung totoo ang sinabi nito, baka may pag-asa pang mabawi niya ang dignidad na nawasak dahil sa maling paratang. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, abala si Adrian sa isang pribadong investigasyon. Dahil sa dami ng CCTV sa loob ng mansion, inutusan niya ang isang pinagkakatiwalaang technician na suriin ang lahat ng footage mula sa araw bago mawala ang Singsing. Naging maingat siya para walang makahalata, lalo na si Isabela. Sa halos maghapon nilang pagsusuri, natuklasan nilang may isang tauhan na pabalik-balik sa silid ni Isabela nang hindi nito kasama. Ang nasabing tauhan ay matagal nang kasambahay at malapit sa ilang tao sa mansion. Sa huling clip, bago tuluyang mawala ang Singsing, malinaw na nakita ng kamera kung paano nito isinilid ang isang maliit na bagay sa sariling bag. Hindi pa man natutuwa si Adrian sa nadiskubre, nakatanggap na siya ng hindi inaasahang mensahe sa telepono. Walang pangalan ng sender, ngunit malinaw ang nakasaad. Huwag mong ipipilit ang pagsisiyasat. Tandaan mo, may mga sikreto pang ayaw mong lumabas. Saglit siyang natahimik at napatingin sa bintana ng kanyang opisina. Hindi siya basta-bastang natitinag, pero malinaw na may taong handang gawin ang lahat
para hindi lumabas ang katotohanan. Ilang araw matapos matanggap ang liham mula kay Adrian, muling lumapit kay Alona ang batang naghatid nito. May dalang piraso ng papel na may address at simpleng bilin. Magkita tayo dito, 7:00 ng gabi. Walang dagdag na paliwanag, walang pirma. Kinabahan si Alona, inisip niyang ito na ang pagkakataong magkausap sila ng harapan. Pagsapit ng takdang oras, nagpunta siya sa lugar na nakasulat sa papel. Isang maliit at tahimik na kafe na malayo sa abalang kalsada. Nandoon na si Adrian, nakaupo sa isang sulok at may hawak na folder. Pinaupo siya nito at agad binuksan ang folder. Inilatag ang ilang printed na larawan mula sa CCTV. Isa sa mga larawan ang malinaw na kuha ng tauhang kilala ni Alona. May bitbit na bag na may nakausling kahon, nakahawig ng lalagyan ng singsing ni Isabela. Alam kong hindi ikaw ang kumuha. Mahinahon ngunit mariing sabi ni Adrian. May ebidensya na ako pero hindi pa ito pwedeng ilabas. Kailangan ko munang ayusin ang lahat para walang makapagtakip. Napalunok si Alona at tahimik na tumango. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Maghintay ka lang, sagot nito. At manatili ka rito sa Maynila. Kapag dumating ang tamang oras, gusto kong naroon ka para ipagtanggol ang sarili mo sa harap ng lahat. Ramdam ni Alona ang bigat ng mga salitang iyon. Sa isang banda, may pag-asa siyang sumisibol. Sa kabila, may kaba na baka hindi magtagumpay ang plano. Habang naglalakad pa uwi mula sa kafe, mahigpit niyang hawak ang maliit na papel na may address. Para bang simbolo iyon ng natitirang pag-asa niya. Hindi pa tapos ang laban. At sa unang pagkakataon mula nang siya'y mapalayas, may malinaw siyang direksyong tatahakin para mabawi ang katotohanan. Makalipas ang ilang linggo, mula ng huling pagkikita nila sa kafe, patuloy lang si Alona sa tahimik na pamumuhay. Nagbebenta pa rin siya ng kakanin sa palengke, ngunit sa tuwing nakakaramdam siya ng pagod, naaalala niya ang mga larawang ipinakita ni Adrian at muling bumabalik ang determinasyon niyang malinis ang pangalan. Hindi niya alam ang eksaktong petsa kung kailan lalabas ang katotohanan, pero alam niyang may plano na ang lalaki at kailangan lang niyang maghintay. Isang hapon, habang abala siya sa pagtitinda ng bibingka, napansin niyang nakaparada sa gilid ng kalsada ang isang itim na kotse na pamilyar sa kanya. Bumaba mula rito ang batang minsang naging tagapagdala ng mga mensahe mula kay Adrian. Lumapit ito at iniabot sa kanya ang isa na namang sobre. Nang buksan niya, nakasulat doon, magsuot ka ng maayos. Sumama ka sa akin ngayong gabi. Mahalagang makita ka. Walang pirma, ngunit alam niyang mula iyon kay Adrian. Kinagabihan, sinundo siya ng parehong kotse at dinala sa isang lugar na hindi niya inaasahan, ang mismong mansyon na dati niyang pinagtatrabahuhan. Sa labas pa lang, ramdam na niya ang kabog ng dibdib niya. Ang mga ilaw ay bukas lahat at may mga mamahaling sasakyan na nakaparada. May okasyon yata, bulong niya sa driver, ngunit walang sagot. Nang bumaba siya, saka lang niya napansin na may mga bisita palang pumasok, pawang nakabihis formal. Sa loob ng mansyon, sinalubong siya ni Adrian na nakasuot ng itim na suit. Alona, salamat at dumating ka. Wika nito na may bahagyang ngiti, ngunit seryoso ang mga mata. Ngayong gabi, may malaking pagtitipon. Nandito ang mga business partners at kaibigan ng pamilya. Gusto kong naroon ka dahil oras na para lumabas ang katotohanan. Napalunok si Alona. Ramdam ang halo-halong kaba at pag-asa. Habang naglalakad sila, papasok sa malawak na bulwagan. Ramdam ni Alona ang mga tingin ng ibang kasambahay at bisita. May ilan na napapabulong at may iba na lantaran siyang sinusulyapan mula ulo hanggang paa. Sa dulo ng bulwagan, nakita niya si Isabela, nakabestida ng pula at may perlas sa leeg, nakikipag-usap sa ilang bisita. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagyang nag-iba ang ekspresyon nito. Mula sa pagkabigla, naging matigas
at malamig. Hindi nagtagal. Tumayo si Adrian sa gitna at humingi ng atensyon. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula niya. "Ngayon, gusto kong magbahagi ng isang bagay na mahalaga, hindi lamang para sa aming pamilya, kundi para rin sa katarungan." Muling kinabahan si Alona. Hindi niya alam kung paano magre-react ang mga tao, lalo na si Isabela, kapag inilabas na ang ebidensya. Habang nagsasalita si Adrian, napansin ni Alona ang isang pamilyar na mukha sa gilid. Ang kasambahay na nakita sa CCTV na may bit-bit na bag noong araw na mawala ang singsing. Nakatayo ito malapit sa mesa ng mga pagkain at halatang hindi mapakali. Sa mga mata nito, nakita ni Alona ang kaba na tila alam na kung ano ang mangyayari. Sa loob-loob niya, alam niyang malapit na ang oras. Ngunit hindi pa niya alam kung gaano katindi ang magiging epekto ng gabing ito sa kanya, sa pamilya Del Rosario at sa lahat ng taong naroon upang masaksihan ang pagbabalik ng katotohanan. Tahimik ang buong bulwagan habang hawak ni Adrian ang mikropono. Nakatingin siya sa mga bisita, saka bahagyang tumingin kay Alona na nakatayo sa gilid. Kita sa mga mata nito ang kumpiyansa, ngunit naroroon din ang bahagyang pag-aalala. Marahil karamihan sa inyo ay nakarinig na ng balita tungkol sa nangyaring pagpakawala ng isang mahalagang singsing sa aming tahanan ilang linggo na ang nakalilipas. Panimula ni Adrian, malinaw at mahinahon ang boses. At marahil, narinig din ninyo kung sino ang napagbintangan. Ramdam ni Alona ang panunuyo ng lalamunan niya. Mula sa gilid ng bulwagan, napansin niyang unti-unting lumilipat ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang iba, halatang nakikilala siya bilang dating kasambahay na pinaalis sa gitna ng eskandalo. Ang ilan ay napapabulong at kahit wala siyang marinig ng malinaw, alam niyang siya ang pinag-uusapan. Itinaas ni Adrian ang isang folder at dahan-dahang inilapag ito sa mesa sa gitna ng bulwagan. "Ngayong gabi, nais kong linawin ang lahat. Nais kong ipakita sa inyo ang katotohanan." Sa kumpas niya, lumapit ang isang tauhan na may dalang laptop at itinapat ito sa malaking LED screen na nasa likod. Nag-play ang isang video mula sa CCTV. Sa screen, malinaw na nakuhanan ang isang babaeng kasambahay na pumapasok sa silid ni Isabela habang wala ito roon. Makikitang tumingin-tingin muna ito sa paligid bago lumapit sa vanity table at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa ibabaw. Maingat nitong isinilid iyon sa sariling bag bago lumabas. Nagbulungan ang mga tao. May ilan na napapahawak sa bibig sa gulat. Sa harap, si Isabela ay natigilan at dahan-dahang napatingin kay Alona na nakapako lang ang mga mata sa screen. Halos hindi makapaniwala na sa wakas ay lumabas na ang ebidensya. Hindi si Alona ang kumuha ng singsing, mariing sabi ni Adrian. At ngayong malinaw na sa lahat kung sino ang totoong may sala, nararapat lamang na maituwid ang pagkakamaling nangyari sa kanya. Sa sulok ng bulwagan, kita sa mukha ng kasambahay na nasa CCTV ang labis na kaba. Tinangka nitong tumakbo palabas, ngunit agad siyang hinarang ng 2 gwardya. Mabilis siyang dinala sa labas ng bulwagan, habang ang mga bisita ay patuloy na nagbubulungan. Ang ilang tao ay napatingin muli kay Alona. Ngayon ay may halong awa at paghanga. Tumayo si Adrian sa tabi ni Alona at nagsalita muli. Sa mga panahong ito, madaling maniwala sa mga paratang kapag wala tayong hawak na ebidensya. Ngunit ang tunay na katarungan ay lumalabas kapag may lakas ng loob tayong hanapin ang katotohanan, kahit gaano pa ito kahirap. Hindi napigilan ni Alona ang pagpatak ng luha. Hindi lamang dahil malinis na ang pangalan niya, kundi dahil naroon sa harap ng lahat ang taong pinili niyang magtiwala sa kabila ng lahat ng nangyari. Sa kanyang puso,
Alam niyang ito ang simula ng pagbabalik ng dignidad at ng pag-asa na matagal nang ninakaw sa kanya. Tahimik na napako ang lahat matapos ipakita ang huling frame ng CCTV footage. Ang dating ingay ng mga bulungan ay napalitan ng mabigat na katahimikan na tila ba lahat ay nagpapakiramdaman kung sino ang unang magsasalita. Si Isabela na kanina'y nakatayo ng tuwid at may kumpiyansa ay bahagyang napaatras sa kinatatayuan. Kita sa mukha nito ang halo ng pagkabigla, kahihiyan at pagkadismaya sa sarili. Mabagal ang bawat hakbang nang lumapit ito kay Alona. Nakatingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, wala ang matalim na titig na laging dala ni Isabela. Sa halip, nakita ni Alona ang isang mukha na puno ng pagsisisi. Alona, mahina nitong sambit, halos pabulong. Nagkamali ako sa iyo. Pinaniwalaan ko ang mga nakikita ko at ang mga naririnig ko, imbes na alamin muna ang totoo. Hinayaan kong lamunin ako ng galit at selos. At sa ginawa kong iyon, nasaktan kita at winasak ang pangalan mo. Hindi makagalaw si Alona sa kinatatayuan. Ramdam niya ang kabog ng dibdib niya at halos hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba o ginhawa sa mga salitang iyon? Nilingon niya si Adrian na nakatingin lang sa kanila, parang hinihintay kung paano siya tutugon. Ma'am, mahina ngunit malinaw ang boses ni Alona. Hindi ko po itinatanggi na nasaktan ako sa nangyari. Pero wala po akong pinanghahawakan na galit ngayon. Ang gusto ko lang po mula sa simula ay malinisan ang pangalan ko at makapagtrabaho ng marangal. Tumango si Isabela at bahagyang ngumiti, bagamat kita pa rin ang lungkot sa mga mata. Salamat sa pagpapatawad, Alona. Sana, kahit papaano, maibalik ko ang tiwala mo. Muling humarap si Isabela sa mga bisita. Mga kaibigan, gusto kong linawin sa harap ninyo na mali ang bintang ko kay Alona. Siya ay inosente at ako ang nagkulang bilang amo. Umaasa akong makakalimutan natin ang maling paratang at matandaan na minsan kahit ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ay pwedeng magkamali ng malaking desisyon. Pagkatapos ng mga salitang iyon, lumapit ang ilan sa mga bisita kay Alona upang kamayan siya. May ilan na humingi rin ng tawad dahil naniwala agad sa tsismis. Si Adrian ay bahagyang umiti at bumulong. I told you, darating din ang araw na to. Sa gitna ng bulwagan, sinabi ni Isabela na bukas ang pinto ng mansyon para kay Alona kung nais nitong bumalik sa trabaho. Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Alona na malapit na siyang gumawa ng desisyong magbabago sa takbo ng buhay niya. Isang desisyong hindi na lamang umiikot sa pagtatrabaho sa ilalim ng bubong ng mansyon, kundi sa pagbuo ng sarili niyang kinabukasan. Pagkatapos ng pagtitipon sa bulwagan, inanyayahan pa rin si Alona nina Adrian at Isabela na manatili muna para makakain at makapagpahinga. Ngunit magkahalong damdamin ang nararamdaman niya habang nakaupo sa mahabang hapag. May ginhawa sa paglilinaw ng pangalan niya, pero may kaba rin para sa susunod na hakbang. Nang matapos ang gabi at nagsiuwian na ang mga bisita, muling lumapit sa kanya si Isabela. Alona, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. Kung tatanggapin mo, gusto kong bumalik ka rito. Ayusin natin ang lahat at magsimula ulit. Magalang nitong alok. Bahagyang ngumiti si Alona, ngunit maingat ang sagot. Ma'am, salamat po sa tiwala pero sa totoo lang, gusto ko na pong subukan ang ibang landas. Gusto ko pong bumuo ng isang buhay kung saan ako ang may kontrol at matutupad ko rin ang mga pangarap ko para sa kapatid ko. Napatingin si Adrian sa kanya, tila alam na niya ang desisyong iyon. Kung ganon, hayaan mong tulungan ka namin, wika niya. Ilang araw makalipas, tinawagan siya ni Adrian at ipinagbigay alam na may inilaan itong puhunan para makapagsimula siya ng maliit na kafe. Isipin mo ito bilang gantimpala sa katatagan mo at sa pagiging totoo mo sa sarili, sabi niya sa telepono. Hindi makapaniwala si Alona sa biyayang dumating. Mabilis siyang naghanap ng maliit na pwesto
malapit sa isang paaralan at palengke, at doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa unang linggo ng pagbubukas ng kafe, personal na dumating sina Adrian at Isabela, kasama ang ilan sa mga dating tauhan ng mansyon na ngayon ay maligaya at bukas na ang pakikitungo sa kanya. Nag-order sila ng maraming pagkain at kape at nag-iwan pa ng malaking tip bilang suporta. Nakaupo si Alona sa isang mesa, pinagmamasdan ang masayang pagdagsa ng mga tao at hindi maiwasang maalala ang lahat ng pinagdaanan niya. Mula sa hirap sa probinsya, sa maling paratang, sa mapait na pagpapaalis, hanggang sa gabing lumabas ang katotohanan. Habang pinupunasan niya ang mesa, lumapit si Miko, ang kanyang nakababatang kapatid na ngayon ay nakauniporme ng isang pribadong paaralan. Ate, salamat. Dahil sa iyo natutupad na ang pangarap natin. Napayakap si Alona sa kapatid at sa mga mata niya, malinaw ang sagot sa lahat ng tanong. Lahat ng hirap, lahat ng luha ay naging hagdan para marating ang araw na ito. Sa gilid ng kafe, nakatayo si Adrian. Tahimik na pinagmamasdan ang magkuya. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagya siyang tumango. Para bang sinasabi, natupad mo na. At sa huling sandaling iyon, alam ni Alona na hindi na siya babalik sa dati niyang buhay bilang kasambahay. Siya ngayon ay may sarili ng tahanan sa mundong pinili niyang buuin. At higit sa lahat, may dignidad at pangalan siyang muli niyang itinayo. Mas matibay at mas maliwanag kaysa dati. Makalipas ang 5 taon mula ng huling gabing nagtagpo, ang kanilang mga landas sa loob ng bulwagan ng mansyon, tahimik na lumipas ang panahon na may kani-kaniyang tinahak na buhay, sina Adrian at Alona. Marami na ang nagbago sa kanila. Ang dating kasambahay na napagbintangan, ngayon ay kilalang may-ari na ng isang matagumpay na kafe sa bayan. Isang lugar na naging tahanan ng mga mamimili mula umaga hanggang gabi, hindi lamang dahil sa masarap na kape at tinapay, kundi dahil sa init ng pagtanggap ni Alona sa bawat pumapasok. Sa bawat ngiti niya sa mga kostumer, ramdam ang totoong malasakit, isang bagay na natutunan niya mula sa lahat ng hirap at kabiguan na pinagdaanan. Samantala, si Adrian ay nanatiling isa sa pinakarespetadong negosyante sa bansa. Ngunit sa likod ng matagumpay na imahen, tahimik siyang nabuhay bilang biyudo. 3 taon matapos ang gabing lumabas ang katotohanan tungkol kay Alona, pumanaw si Isabela dahil sa komplikasyon mula sa isang karamdaman. Sa kabila ng lahat ng naging pagkakamali nito sa nakaraan, inalagaan pa rin ni Adrian ang kanyang asawa hanggang sa huli. At tiniyak na mararamdaman nito ang dignidad at respeto. Gayunpaman, sa kanyang puso ay may naiwan na puwang, isang bahagi ng kanyang sarili na tila nanahimik at nangulila sa kabila ng ingay ng negosyo at lipunan. Sa mga taon ding iyon, hindi na sila nagkita ni Alona. May mga pagkakataong naiisip niya ito. Kapag dumadaan sa isang cafe sa ibang lungsod o kapag nakakakita ng isang ngiting parang kay Alona. Ngunit pinili niyang huwag magpakita. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil naniniwala siyang may tamang oras para sa lahat. Isang hapon ng Hulyo, sa gitna ng malamlam na langit at ambon, nagpasya si Adrian na magmaneho ng walang malinaw na destinasyon. Sa kanyang pagmamaneho, nadaanan niya ang isang maliit ngunit maaliwalas na cafe sa gilid ng kalsada. May mga bintanang salamin at dilaw na ilaw na tila nang aakit sa mga dumadaan. Sa labas, may nakasabit na karatula, kape at alaala, tahanan ng kwento. Napangiti siya sa pangalan, parang may humila sa kanya para huminto. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang amoy ng bagong timplang kape at tinapay. May ilang estudyante sa isang sulok, ilang magkaibigan na nagtatawanan, at isang matandang lalaki na nagbabasa ng dyaryo. Ngunit natigil ang lahat sa kanyang paningin
nang makita niya sa likod ng counter ang isang babaeng pamilyar ang anyo. Nakasuot ito ng simpleng puting blouse at apron, nakapusod ang buhok at may ngiting bumabalot sa buong mukha habang inaabot ang kape sa isang customer. Si Alona. Para bang bumalik siya sa 5 taon na nakalipas. Ngunit ngayon ay ibang-iba ang nakikita niya. Wala na ang lungkot at kaba sa mga mata nito, pinalitan ng kumpiyansa at kasiyahan sa bagong buhay. Nang magtama ang kanilang mga mata, napahinto si Alona. Mabagal ang bawat segundo at tina pareho silang hindi agad makapagsalita. Adrian. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Alona. Halos may halong gulat at tanong. Lumapit si Adrian sa counter, bahagyang ngumiti. Matagal kitang hinanap. Mahinang wika nito, ngunit may bigat sa bawat salita. Pero siguro, hinihintay ko rin ang tamang oras. Hindi na nagtagal at inimbitahan siya ni Alona na maupo sa isang mesa sa gilid, malapit sa bintana. Dumating ang isang order ng kape at pastry na personal na inihanda ni Alona para sa kanya. Habang kumakain si Adrian, nagkuwentuhan sila tungkol sa mga taong lumipas, kung paanong lumago ang kape, kung paanong ginamit ni Alona ang puhunan na ibinigay niya noon para makapagpatayo ng negosyong ito, at kung paano natutunan ni Alona na maging matatag sa harap ng anumang hamon. Tahimik lang si Adrian sa mga sandaling iyon, nakikinig at pinagmamasdan ang bawat ekspresyon niya. Nang siya naman ang magkuwento, inamin niyang maraming nagbago sa kanya mula nang pumanaw si Isabela. Sa totoo lang, sabi niya habang nakatingin sa tasa ng kape, narealize ko na minsan, mas mabigat pa sa negosyo ang mga bagay na hindi nating nasasabi. At may mga taong kahit lumipas ang maraming taon, hindi nawawala sa isip mo. Napatingin si Alona sa kanya, hindi ito nagsalita agad, ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng damdamin na matagal nang tinatago. Sa mga sumunod na buwan, naging madalas na ang pagbisita ni Adrian sa kafe. Minsan dala niya ang mga papeles ng negosyo para doon na magtrabaho. Minsan dala niya lang ang sarili para makipag-usap kay Alona kahit ilang minuto lang. Unti-unti bumalik ang pagiging magaan ng kanilang usapan. Pero ngayon ay mas may lalim, mas maraming halakhap, mas maraming tapat na tanong at sagot. Isang gabi ng Disyembre, matapos magsara ng kafe, nag-alok si Adrian na ihatid si Alona pauwi. Sa biyahe, huminto sila sa isang parkeng may mga ilaw pang Pasko. Doon sila naupo sa isang upuan sa ilalim ng malaking parol. Tahimik muna silang nagmasid sa mga ilaw bago magsalita si Adrian. Alona, panimula niya, alam kong matagal tayong hindi nagkita. Alam kong maraming nangyari sa atin at pareho tayong nagbago. Pero kung papayagan mo, gusto kong simulan natin ulit. Hindi bilang amo at kasambahay, kundi bilang dalawang taong handang magmahal ng walang takot. Halos hindi makahinga si Alona sa narinig. Ramdam niya ang tibok ng puso niya at sa loob-loob niya, alam niyang matagal na rin niyang naramdaman ito. Adrian, hindi ko alam kung paano sasabihin, pero matagal na rin kitang minahal. Natutunan ko lang na tanggapin na baka hanggang alaala na lang tayo. Pero kung may pagkakataon, tumigil siya saglit at ngumiti. Pipiliin kong subukan. Makaraan ang 3 buwan sa mismong kafe kung saan sila muling nagtagpo, nagpasya si Adrian na gawin ang pinakapersonal na hakbang. Habang abala ang mga customer sa kani-kanilang usapan, lumuhod siya sa harap ni Alona at naglabas ng isang simpleng kahon na may singsing. Alona, sa lahat ng pinagdaanan natin, natutunan kong ang pinakamahalagang bagay ay hindi yaman, hindi negosyo, kundi ang taong handa kang ipaglaban kahit ilang beses ka pang madapa. Pwede bang sa susunod na kabanata ng buhay natin, magkasama na tayo?
Napalibutan sila ng mga palakpak at sigawan mula sa mga customer at kaibigan. Halos lumuha si Alona habang tumatango. Oo, Adrian, magkasama na tayo. At sa gitna ng aroma ng kape at mainit na ilaw ng kafe, nagsimula ang panibagong kwento nina Adrian at Alona. Isang kwento ng dalawang pusong pinaghiwalay ng maling bintang at pinagtagpo muli ng panahon, tiwala at pag-ibig na matagal nang nakalaan para sa isa't isa.